Hi guys! Okay, today ang gagawin natin is review and swatches nitong EB Ultra Matte Waterproof. Dapat next week pa siya nakaschedule pero dumating kasi yung bago ng EB ngayon, kahapon. Ito yung kanilang matte liquid lipsticks. For next week natin to gagawin. Ang dami kasing nag-aabang sa inyo kaya sabi ko, ay gawin ko na nga tong Ultra Matte lipstick para matest out ko siya and then for next week, yun naman, yung liquid lipstick naman yung i-review natin, okay? Since nagamit ko na siya, hindi na siya first impression review, pero gusto kong ipakita sa inyo kung anong magiging itsura niya throughout the day, kung talaga bang waterproof siya, pero ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo guys, hindi siya waterproof kasi nasubukan ko na siya and mabilis siyang matanggal. Naalala ko noon nung ina-apply ko is meron tagging. Yun ang hindi ko makakalimutan sa kanya kasi sabi ko parang ang hirap i-apply nito. Papakita ko sa inyo isa-isa. I have 6 shades and ito na yung lahat ng shades ng Ultra Matte nila. Ganito yung itsura ng packaging guys. Ayan. Simpleng-simple, pero what do you expect? Mura lang to. 165 pesos lang siya, kaya wag na kayong magreklamo sa packaging. Pero sa akin, okay naman. It's cute actually. Kinakabahan ako dito sa mga kulay na to kasi parang hindi siya wearable, masyadong matingkad, pero let's see. Doon ako medyo nagtataka sa EB kasi karamihan naman ng mga Pilipina is morena. Pero sometimes yung mga nire-release nilang shades, sobrang titingkad. Sana more wearable itong mga to. Hindi na ako magpe-pre-record ng swatches. Gawin na natin to as it is. Habang ina-apply ko, sasabihin ko sa inyo along the way kung anong thoughts ko sa kanya. So, let's start with Innocence. Ayan yung shade niya. And pag in-swatch siya, ayan. Ayan yung kulay. Parang ma-pink siya, no? Ayan yun. Nakikita nyo kagad yung tagging. Hindi mo siya ma-spread ng parang didikit yung labi sa kanya. Alam niyo nung in-apply ko siya before, ganito ginawa ko. Ginamit ko yung fingertips ko para hindi naman ma-traumatize yung aking labi kasi talagang may tagging talaga siya. Kung yung EB matte lipsticks before, feeling nyo meron na siyang tagging, mas lalo ito guys. Ito yung Innocence. Diba? Parang ang light niya sa labi, pero ito yung itsura niya and yung packaging niya. So, huwag kayong magre-rely doon sa packaging ha. Akala nyo brown siya kasi brown yung packaging. And pag tiningnan nyo dito, parang medyo brownish nga, pero may hint na ng pagka-pink. Pero pag nilagay nyo sa labi, pink siya na nude. So, let's move on sa susunod na color. This one is Passion. And pag in-swatch natin, so ito siya on swatch. Burahin ko muna tong nasa labi ko. Buti na lang, 6 lang yung shades na meron. Kawawa yung labi ko dito. See? Hindi talaga siya waterproof. Madaling siyang tanggalin eh, oh. Hindi ko alam kung bakit tinawag nilang waterproof. Regular wet wipes lang tong gamit ko. Okay, so let's move on sa next shade. Ito nga yung Passion. Ay, ang ganda ng kulay nito. Mas maganda tong Passion. Ngayon ko pa lang to na-try. Ah! Hindi talaga posible yung pag ganyan. Hindi kaya. Compare dun sa Innocence kanina, eto hindi masyadong halata kapag dry yung lips mo. Sa Innocence kanina, halatang halata eh. So, ito yung Passion. Ina-expect ko brown siya. Pero nung nilagay sa labi, reddish brown siya. The color is nice. Mas gusto ko to kaysa sa Innocence kanina. Nagtataka kayo kung anong ginagawa ko para hindi magpatok-patong yung kulay. Kukunin ko yung pinang-apply ko na sponge sa foundation. Then, gaganyan ko lang yan. Seduction. Ito, ina-expect ko talagang pula and ma-orange. Mukhang tama ako. Pero maganda yung color niya. Nakalimutan kong tingnan kung gaano kahaba ito. Kasi ang nakalagay dito, 2 grams yung laman niya. So, ito lahat. So, ayan na siya. Oh, parang hindi consistent. Ito wala masyadong tagging. So, may mga shades na drier ang formula. Ay, ito pwede. Kaso lumagpas. Wait lang, ayusin ko to.
So, ito yung Seduction. As expected, yung red niya may pagka-orangey. This one is sexy red. And I like it. Ito yung type ng red lipstick na nakakaputi talaga ng ngipin. But hindi siya bluish undertone ha. Warm ang red nito. Let's try itong Elegance. Parang plum ito. Lipstick mismo. Parang ang dark ano. Let's see. Oh, okay. So, ito siya. Ito, hindi rin siya ganun ka-dry yung formula niya. The struggle is real dito sa shade na to. Hirap na hirap ko kung i-shape sa labi ko. And the more na naglalagay ako sa lips, nagmumukha na siyang patchy. Ayun, oh. Hindi na pantay yung kulay niya. Pero I just wanna show you kung ano yung magiging itsura niya sa lips. And ito siya. Again, this shade is Elegance. And ito naman yung Royalty. O, ano kaya yung difference na dun sa Elegance? I think this one is drier. Medyo mahirap kunin yung kulay niya. So, ayan siya. Purplish itong color na to compared sa Elegance. Oh my gosh, sobrang dry. But in fairness, maganda yung shade nito. Oh my god, naaawa ako sa labi ko. Tingnan nyo, nangunguluntoy na siya. Nakikita nyo naman guys, pag ginanyan ko yung lips ko, dumidikit sila together. Maganda sana yung kulay. Sayang. So, ito yung Royalty. Sobrang dry. Last shade na tayo. This one is Sassy. I think ito is sobrang makulay. Pero tingnan natin. Kasi pink na pink siya sa lalagyan. Oh my god. Ay, ang ganda ng kulay. Kaso sobrang tagging. Oh my god. I'm sorry, labi. First impression ko, nung nakita ko siya, sabi ko, hindi ko yata ito masusuot kasi masyado matingkad. So, huwag kayong magre-rely dun sa kulay sa packaging kasi ibang-iba siya. Ito yung kulay niya. Ang ganda ng kulay, diba? Actually, gusto ko tong kulay na to. Kaso, hindi na maganda yung pagkaka-apply ko. I think bagay naman siya sa look ko today. So, ito yung susuotin ko. Okay, recap muna tayo sa mga na-try kong shades. Hindi ko ina-expect na yung last, yun pa yung masusuot ko and yun pa yung magugustuhan ko. Ito yung Sassy. Kung ano yung kulay na makikita nyo sa packaging, hindi yun yung nasa loob. Okay? Huwag rin kayo magre-rely sa makikita nyo dito sa lipstick. Pwedeng magmukhang dark siya dito, pero pag in-apply mo sa lips, ay ma-pink pala siya. Hindi consistent yung formula ng bawat color. May mga color na mahirap i-apply at makikita nyo nag-struggle talaga ako, may tugging. Meron namang mga creamy and madali lang i-apply. And meron yung mga finish is parang patchy sa lips. And meron namang okay. Kagaya nito, yung Sassy in particular, may tugging siya pero hindi niya na-emphasize yung dryness sa aking labi. Nakagaya nito, 6 na yung shades na na-swatch ko sa lips ko. Usually, nagbabakbak na yung labi ko. Pero right now, hindi niya na-emphasize. May mga color na iba yung formula na mas na-emphasize yung pagbabalat and mahirap i-apply. So, hindi siya consistent. So, 5:26. Sorry, late na tayo guys. Pero lalabas ako and yeah, itatry natin to. Kakain ako. Babalik ako mamaya for an update. Okay, update. Ayan, wala na halos na tira dito sa lips ko. Para may naiwang stain. Hindi na ako magre-reapply. Buburahin ko na lang yung nandito. Ayan, pag binura ko, maganda pa rin naman yung color. Hindi ko alam kung ano yung waterproof na ibig sabihin ng EB, pero hindi to definitely waterproof. Nagsasalita ako, hindi pala naka-on yung mic. Last and final update guys, it's now 10:44 PM. Wala nang nasa lips ko dahil kumain na kami. And nung kumain kami, tinanggal ko na talaga siya kasi ang pangit na itsura niya, hindi na presentable. So ayun, tinanggal ko na talaga siya with a tissue. Tissue lang yung ginamit ko and madali siyang tanggalin kasi para lang siyang regular lipstick. Pag sinabi mo kasing waterproof, medyo deceiving siya kasi pwedeng nasa isip ng bibili is transfer proof siya. Pero hindi siya transfer proof. I'm not really sure kung
paano magiging helpful yung waterproof. Mas okay sana kung transfer proof. Any lipstick naman can be waterproof. 'Di ba? Ang lipstick kapag binasa mong ganyan, hindi naman talaga siya basta-basta matatanggal. Kaya yun yung sinasabi ko na mas helpful kung transfer proof yung ginawa nila. Pero itong lipstick na to, hindi siya transfer proof. Ay, by the way guys, nagpalit na naman ako ng mic and I'm really sorry kung nung nakaraang video and yung kalahati nitong video na to, medyo messed up yung audio. Ayan, nagpalit na ako ng mic, pinalitan ko kasi hindi ako happy dun sa stereo. Pinapalitan ko na lang siya ng Video Mic Pro. So, yung Pro na yung gamit ko. Mas masaya ako dito kesa dun sa stereo. I think yung stereo pang music siya eh, no? Moving on sa review, sorry medyo nag-segue ako. Swak ba siya o ligwak? I think ligwak to guys. Para sa akin, kahit na mura lang siya, 165 pesos, magagamit mo lang siya as regular lipstick. Mga hindi ganun ka-dry yung formula, yun ang maisasuggest ko, yun ang mai-recommend ko. Pero yung mga drier formula, yung mga shades na dry talaga, hindi ko siya i-recommend guys, kasi talagang kawawa yung labi nyo. Para sa akin, pili lang talaga, hindi lahat ito is i-recommend ko. Like I said, hindi consistent yung formula nila, so hindi ko alam kung tsamba lang ba na itong shade na to is ganun talaga yung consistency. Kung magiging consistent sila na itong shade na to is ganun bawat production nila. So, I'm not sure. So, para sa akin, para lang siyang regular lipstick. I don't get the point bakit tinawag pa nilang waterproof. You know what? Mag-reapply tayo. Actually, nagustuhan ko itong Passion. Yan. Okay. So, yun lang. Kung nasubukan nyo na to guys, comment kayo sa baba para ma-share nyo yung experience nyo sa kanya and makatulong din kayo sa iba. Coming next na yung EB Liquid Matte Lipsticks. So, abangan nyo yan. Okay, so yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to. And if oo, don't forget to thumbs up. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next one. Bye! Hello guys! Okay, today, mag-aano tayo? Mag-aano?